with the Supreme Court as unconstitutional. I think it's something that is useful in the society. It just depends on who uses it. Unang-una, kaduda-duda. Marami nagsasabi na ginamit naman daw ito into good use, pero alam naman natin na lump sum fund ito. O yung mga tipo ng pondo na binibigay ng buong buo at very vulnerable siya sa corruption. That is good because it helps a lot of people naman. The only problem with that is yung people na nag-handle sa kanya. So yung pagkakaintindi ko sa DAP, yan ay isang proseso kung saan nailalabas ng gobyerno ang pera para sa mga piling initiatives, proyekto nito. Para sa akin, okay naman talaga yung gap. Kaso nga lang, nagkaka-problem lang kasi hindi masyadong specify kung ano yung savings ng part. So, kailangan lang talaga alamin kung ano ba talaga yung purpose mo. Kasi marami namang positive effects yung gap. Katulad ng mga minensya ni Pinoy sa song na yun. At hindi ako sangayon dito kasi malawak ang chance na ito'y maabuso kasi walang oversight at tanging ang executive lamang nakakaalam kung saan ito pupunta. I think that DAP is actually good and not really harmful because it depends really on who uses it. And in this case, I trust the administration of Aquino that it's actually in good hands. Hindi ako mabot dahil unconstitutional. For me, I think tama lang na unconstitutional yung DAP. And I think hindi dapat kino-question ni President Aquino yung decision ng Supreme Court. And mas lalo hindi niya dapat sinasabi sa mga tao na kino-question niya ito kasi there's separation of powers. So, It depends on the person actually. Na parang the person handling the DAP is a good kind of person. Then, I find it helps people. Pero pag skinap yung DAP, tama yung stripping away the bad people. So you're also stripping away the good that it brings to other people. Medyo torn ako. Depende sa authority. Okay. For me, okay lang naman dapat na may DAP. Basta pinapaalam sa media kung ano yung nagiging flow ng pera at kung paano sila-spread ng president yung funds para sa mga projects. For me, yung DAP kasi, okay naman siya eh. But then again, if mapunta siya sa maling person and then gamitin niya for the wrong purposes, then doon nagkakaroon ng problem. If tama naman yung pag-implement ito or paggamit ito, parang mas makakabuti din naman to sa Pilipinas. Hindi dapat pinapahintutan. Tandaan natin na hindi naman ito usapin ng pagnanakaw lang. Usapin din ito ng respeto sa ginagawa ng isang branch sa ginagawa pa ng isang. Yun yung take sa atin. Ano nga ba ang DAP? Taong 2011 nang aprubahan ni Pangulong Aquino ang Disbursement Acceleration Program o DAP. Ano nga ba ang DAP at ano nga mga kaganapan na suminag sa programang ito? Narito ang ulat ni Haji Camino. Ang Disbursement Acceleration Program o DAP ay isang stimulus package na binuo ng Administrasyong Aquino. Ito ay ang pondong inilalaan para sa pagpapaunlad ng ekonomiya at upang masolusyonan ang government underspending o kakulangan sa pondo ng isang partikular na proyekto. Oktubre 12 taong 2011 nang aprobahan ni Pangulong Aquino ang pagbuo sa DAP na nanggagaling sa savings o hindi nailabas na pondo sa ilalim ng General Appropriations Act. Buwan ng Mayo ng sumunod na taon, inakusahan ang Malacanang na ginamit ang DAP upang suhulan umano ang mga senador na i-convict si dating Chief Justice Renato Corona na nooy sumailalim sa impeachment trial. Sa privileged speech ni Senador Jinggoy Estrada noong September 25, 2013, matapos masangkot sa pork barrel scam, sinabi niya pong senador ang tumanggap umano ng 50 million pesos kasunod ng conviction ni Corona. Pinabulaanan naman ni Budget Secretary Butch Abad na suhol ang disbursement ng 2012 Priority Development Assistance Funds ng mga senador.
Kasabay ng pagkwestiyon ng kritiko sa legalidad ng DAP, inanunsyo ni Commission on Audit Chairman Grace Pulido Tan isang araw bago matapos ang buwan ng Setyembre na sinimulan na nilang i-audit ang DAP kung saan tinutukan nila ang implementing agencies. Dumami ang kritikong naghain ng petisyon sa Korte Suprema upang mapigil ang implementasyon ng DAP sa pamamagitan ng pagpapalabas ng Temporary Restraining Order. Inanunsyo ng kataas-taasang hukuman ang pagsasagawa ng oral arguments hinggil sa DAP, ngunit na-defer o ipinagpaliban nito ng korte, bagay na malugod na tinanggap ng palasyo. Oktubre 30 nang magsalita si Pangulong Aquino sa telebisyon na napanood sa buong bansa. Dito sinabi ng Pangulo na pilit inililihis ng kritiko ang atensyon ng publiko mula sa pork barrel scam. Ilawin na rin po natin, hindi pork barrel disbursement acceleration program. Sa kabuuang DAP releases noong 2011 at 2012, 9% po nito ang ginugol sa mga proyektong iminungkahin ng mga mambabatas. Hindi rin po pagnanakaw ang DAP. Ang pagnanakaw, iligal. Ang paggastos gamit ang DAP, malinaw na nakasaad sa konstitusyon at sa iba pang mga batas. Pangalan lang ang DAP ng isang proseso ng paggastos sa perang natipid at sa iba pang nalikom nakita ng inyong gobyerno. Saan po nanggaling ang perang ito? Nagmula ito sa pagtitigil natin sa kuntsabahan sa kontrata, tongpats, overpricing at kickback. Nagmula ito sa maayos sa paggugol ng budget. Nagmula ito mula sa dagdag na kita mula sa matinong koleksyon ng buwis. Pinlano ng pamahalaan ang paglibot sa buong bansa upang ipaliwanag sa mga Pilipino ang kahulugan at kahalagahan ng DAP upang mas maintindihan nila ang layunin nito. Disyembre agis ng atasan ng Korte Suprema ang Department of Budget and Management na isumite ang kumpletong listahan ng source sa ilalim ng DAP at kung saang proyekto o aktibidad ginamit ang bawat pondo. Nagpatuloy ang pagkwestiyon ng kritiko at mga militanteng grupo sa DAP hanggang sa naglabas ng desisyon kanina ang Korte at sinabing partially unconstitutional ang mekanismong binuo ng Administrasyong Aquino. Para sa Telebisyon ng Bayan, Haji Kaaminyo. Sa linyang telepono si UP Professor Roland Simbulan, Vice Chair ng Center for People Empowerment in Governance. Professor Simbulan, magandang hapon po. Magandang hapon sa inyo. Apo. At ito nga po, anong reaction po ng inyong grupo dito po sa pagkakadeklara ng Korte Suprema na unconstitutional ito pong DAP? Well, isang malaking tagumpay at victory ito, no, sa ating kampanya, lalo na sa hanay ng maraming mamamayang Pilipino na talagang galit na galit dito sa so-called discretionary funds ng, yun nga, dati yung Kongreso, yung pag-abuso nila nito, tapos ngayon pati ng executive branch. Lalo na ngayon dahil a few months ago dineklara ng Korte Suprema na illegal yung PDAF, no? So na-concentrate ngayon yung discretionary fund, paggamit at posibleng pag-abuso ng discretionary funds sa executive branch. At ngayon pati ito ay dineklarang unconstitutional kasi ayon sa ating saligang batas, kailangan anumang ginagastos ng gobyerno, kailangan kasama yan sa General Appropriations Act or GAA na inaprubahan ng Kongreso at pinirmahan ng Presidente. Opo. At ang pinag-uusapan po dito na mula nung 2011 nasa 140 billion, yung ganong kalaki ba may chance hong mabalik sa kaban ng bayan po yung ganong kalaking pondo? Oo, kasi yun nga, maraming bagay na lalo na basic services natin, no? Kulang na kulang yung pondo na inilalaan dito, no? At marami sa mga public hospitals natin pina-privatize, tapos yung other basic services din ginagawang income generating daw, no? Habang nagugulat ang mamamayan, ang dami palang pera na nasa diskresyon ng ating Pangulo ngayon, no? Halimbawa, yung 132 billion na Malampaya Fund, yung tinatawag nilang President Social Fund, no? At saka yung Special Purpose Fund, no? Every year yung discretionary funds na ito
ay ginagamit ng Pangulo doon sa mga iniisip lang niyang mga proyekto o mga programa na hindi naman talaga dumadaan o bahagi ng Appropriations Act na isang paglabag sa saligang batas, no? So hindi pwedeng pabayaan itong ganitong sistema dahil open to abuse ito, no? Open to abuse. In the same way as yung PDAF, open to abuse, no? Kung saan yung mga legislators ang mismong nagde-decide kung saan pupunta at kung minsan ini-influence pa nila pati kung kaninong contractor ang kukuha ng proyektong yon. Ganito rin itong ika nga pork barrel, no, na nasa kamay ng Pangulo, no, na at palagay ko yun nga yung desisyon ng Korte Suprema, talagang binalikan nila yung mga probisyon ng ating saligang batas, no, ukol dito sa paggamit at kung saan dapat yung proseso, no, kasi talagang kulang na kulang yung pondo na nilalaan sa basic social services. Ang ko dito, ang aming suggestion kung sana every year mag-designate ng malaking porsyento ng national budget na automatic ilalagay halimbawa sa education. Tapos year by year, patay sa inflation rate, dadagdagan ito, no, para ma-assure na talagang ang largest allocations pupunta dun sa basic services like yung healthcare system natin, mga public hospitals at clinics, yung ating state colleges and universities at yung public school system natin at yung public housing, no, kasi yung mamamayan natin talagang walang-wala at inaasahan nila na ibabalik sa kanila yung kinokolektang buwis sa atin na pinaghirapan ng mamamayan, no. Yun ang inaasahan nila sa ating pamahalaan, hindi yung ang daming discretionary funds at kung saan na lamang binubuhos at yun nga nagiging subject to abuse, no, and corruption. Apo. Maraming salamat po sa pagkakataon at mga paliwanag ninyo. Si Professor Roland Simbulan, Vice Chair ng Center for People Empowerment in Governance. Maraming pong salamat. Left-leaning activists asked the Office of the Ombudsman on Friday to indict former President Benigno Aquino III for corruption in connection with his administration's Disbursement Acceleration Program DAP, an economic pump-priming measure that the Supreme Court ruled as unconstitutional 2 years ago. The suit is the second filed against Aquino since he stepped down and lost his immunity, in what his camp brands as pure harassment. He is also facing a criminal complaint over the botched Manasapano counter-terrorism operation that left 44 police commandos dead in a clash with Moro rebels last year. Nakitaan daw ng sapat na basihan ng Office of the Ombudsman para kasuhan ng usurpation of legislative powers sina dating Pangulong Noynoy Aquino at dating Budget Secretary Butch Abad. Kaugnay ito ng kontrobersyal na Disbursement Acceleration Program o DAP noong panahon ni Aquino. Noong una, si Abad lang ang pinakakasuhan hinggil sa DAP. Pero sa bagong desisyon ng Ombudsman, isinama na rin ang dating Pangulo matapos maghain ng motion for reconsideration ng mga complainant. Sa ginawang re-evaluation ng Ombudsman, may mga ebidensya raw na nagpapakitang aprobado ni Pangulong Aquino ang National Budget Circular 541 base sa palitan nila ng memoranda ni Abad. Ang hakbang daw ni Aquino at Abad ay panghihimasok sa kapangyarihan ng Kongreso sa pamamagitan ng pagpapalawi sa kahulugan ng savings. Giit ng Ombudsman, labag umano sa batas ang ginawang realignment ng savings ng gobyerno sa layuning pasiglahin daw ang ekonomiya. September 25, 2013, nang ibunyag ni dating Senador Jingo Estrada sa isang privilege speech ang anomalya umano sa paggamit ng pondo, kung saan binigyan daw ang mga senador ng 50 hanggang 100 milyong piso kapalit ng boto, pabor sa impeachment ni Chief Justice Renato Corona. Sunod-sunod na petisyon laban sa DAP ang inihain sa Korte Suprema at noong 2014, sa botong 13-0 ng Supreme Court en banc, dineklarang unconstitutional ang ilang probisyon ng DAP. Kabilang dito ang paggamit sa savings ng gobyerno at ang cross-border transfers ng mga pondo sa labas ng executive branch.
Si dating Pangulong Aquino, hihintayin daw muna ang opisyal na kopya ng desisyon ng Ombudsman bago magkomento. Interesado raw silang malaman kung paano nabaliktad ang naunang desisyon na walang nakitang liability sa parte ng dating Pangulo. Sabi naman ng Partido Liberal, ipapakita raw ni Aquino sa lahat ng korte at hanggang sa huli na wala siyang ginawang iligal. Rerespetuhin daw ng dating Pangulo ang proseso, kasabay ng pag-asang pakikinggan ang kanyang mga tugon. Para naman sa Malacanang, hayaan daw makamit ang hustisya sa kasong ito. Sinusubukan pa ng GMA News na kunan ng pahayag si dating Secretary Butch Abad. Rafi Tima, GMA News. As a student, we are into the side of not supporting the Disbursement Acceleration Program or DAP. Why? It is because the Supreme Court has declared that both the DAP is illegal and must be terminated. The Supreme Court ruled that 2 acts under the DAP were unconstitutional. By declaring unutilized appropriations as savings, this includes unobligated allotments and unreleased appropriations. And by transferring savings from the executive branch, this includes augmenting the appropriations of offices outside the executive. The decision on DAP on February 3, 2014, Arroyo, wherefore the court partially grants the petitions of certiorari and prohibition and declares the following acts and practices under the Disbursement Acceleration Program, National Budget Circular No. 541, and related issuances unconstitutional for being in violation of Section 25, No. 5, Article 6 of the 1987 Constitution and the Doctrine of Separation of Powers, namely, A. The withdrawal of unobligated allotments from the implementing agencies and the declaration of the withdrawn unobligated allotments and unreleased appropriations as savings prior to the end of the fiscal year without complying with the statutory definition of savings contained in the General Appropriations Act, and B. The cross-border transfer of the savings of the executive to augment the appropriations of other offices outside the executive. The court further declares void the use of unprogrammed appropriations despite the absence of a certification by the National Treasurer that the revenue collections exceeded the revenue targets for non-compliance with the conditions provided in the relevant General Appropriations Act. Overall, the Supreme Court also ruled that the use of unprogrammed funds without a Treasury certification of windfall revenue collections is void. The Supreme Court also struck down the 2013 PDAF as unconstitutional. The court said that this fund broke constitutional bounds as it allowed salons to intervene in the implementation of the budget.